Good day, students! Welcome back to our video lesson. So, ang video lesson natin today is about factoring trinomial ax squared plus bx plus c, where a is greater than 1. Okay, so bago ang lahat, mag-review muna tayo. Identify the factor of the following. Number 1, 16. The factor of 16 are 1 times 16 and 2 times 8. And we also have 4 times 4. Next, the factor of 27. 1 times 27 and 3 times 9. What about the factor of 29? So we only have 1 times 29. Next is 35. The factor of 35 are 1 times 35 and 5 times 7. And last but not the least, what is the factor of 60? Factor of 60 are 1 times 60, 2 times 30, 3 times 20, 4 times 15, 5 times 12, and 6 times 10. So, tandaan lang yung pagkuha ng factor ha, para malaman natin kung paano natin ipapactor yung polynomial with kung saan yung a is greater than 1. Okay. For example, number 1, factoring of trinomial, 3x squared minus 11x plus 6. So, kung mapapansin natin, yung first term natin ay greater than 1. Okay, so paano gagawin natin? So, unang gagawin natin is we have to multiply yung coefficient ng first term tsaka last term. So, yung number ng first term tsaka last term, imumultiply muna natin. So, bali ang mangyayari is 3 times 60. 3 times 6. So, ang 3 times 6 equals to 18. So, ang factor, maghahanap tayo ngayon ng factor ng 18. So, since positive yan, kailangan yung factor ng 18 na kapag kinuha natin yung sum, ang lalabas ay 11. Ulitin natin ha, kukunin natin yung sum ng factor ng 18, dapat ang lalabas ay 11 kasi 11 yung middle term natin. Dito tayo magbe-base. Okay, sa unang factor is 1 and 18. 1 plus 18 is 19. So, next is 2 times 9. 2 plus 9 is 11. And then last is 3 times 6. 3 plus 6 is 9. So, possible, ang pwede lang natin magamit na factor ay yung 2 and 9. Since positive yung sign niyan and then yung middle term natin ay negative, so tandaan kapag ang last term ay positive at ang kanilang sign ng factor ay pareho, depende sa middle term. So ang middle term natin ay negative. So pareha silang negative sign. So meron tayong negative 2 at negative 9. So yung negative 2 and negative 9 gagamitin natin para i-rewrite natin ulit yung given trinomials. So bali mangyayari ganito. 3x squared minus 2x minus 9x plus 6. So, saan galing yung 2x and 9x? So, galing yung negative 2x dito sa negative 2, galing yung negative 9x dito sa negative 9. Parehas pa rin yung first term na 3x squared at yung last term na 6. Okay, pagkatapos natin i-rewrite siya ng ganyan, i-regroup naman natin siya. So, hatiin natin sa gitna. So, mangyayari, meron tayong 3x squared minus 2x at negative 9x plus 6. Okay. So, kunin muna natin yung kanilang factor using the greatest common monomial factor na pinag-aralan natin before. So, eto yon kung paano kukunin. So, we have 3x squared minus 2x. Ang factor ng 3x squared ay 3 times x times x. Ang factor ng 2x ay 2 times x. So, ang GCF nila is x. Kaya ang magiging outer factor natin dito ay x. And then 3x squared, i-divide natin sa x. Ang matitira ay 3 and x or 3 times x, 3x. Next, minus 2x divide natin sa x. Ang matitira ay 2. So, 2. So, ang ating GCF, ang ating factor ay x times 3x minus 2. So, ito na yung lalabas na yan. Okay. Next, we have negative 9x plus 6. So, ang factor ng 9x ay 3 times 3 times x. Ang factor ng 6 ay 3 times 2. So, ang GCF lang nila ay 3. So, siya yung nasa outer factor natin. So, ang outer factor is 3. Then, 9x divide, negative 9x divide 3 is negative 3x. Okay, next. 6
divide positive 3 is positive 2. So, ang magiging answer natin is 3 times negative 3x plus 2. So, kung mapapansin natin, dapat kasi yung factor nung nasa loob ay kaparehas sa unang factor natin. Since parehas naman sila, yung sign lang ang magkaiba, ilalabas natin ngayon yung negative dito sa loob ng factor na to. So, pag nilabas natin, magiging negative na yung outer factor. So, yung positive 3 magiging negative 3. Ngayon, anong mangyayari sa factor sa loob? So, magpapalit tayo ng sign. Since nilabas natin yung negative, ang rules natin doon, kapag nilabas natin yung negative, papalitan natin yung sign ng negative, magiging positive, yung positive magiging negative. Kaya yung negative 3x magiging positive 3x, and then yung positive 2 magiging negative 2. Kaya ang other answer natin doon is negative 3 times 3x minus 2. So, kung mapapansin natin, parehas na yung 3x minus 2 sa left side, at yung 3x minus 2 sa right side ng equation natin. Okay, so paano natin kukunin yung final answer natin? Isusulat muna natin una yung common factor nila. Ano ba yung common factor nila? So pareha silang may 3x minus 2. So isusulat natin siya as 1 bilang isa lang ha. So magiging 3x minus 2. Ngayon, paano malalaman yung other factor? So yung other factor ay magmumula doon sa kanilang outer GCF ng bawat factor kanina. So, yung x, ilalagay natin dito sa second factor. Then, negative 3 naman yung sa kabila. So, minus 3 yung sa other factor. So, ang final answer natin is 3x minus 2 times x minus 3. Okay, nakuha po. Okay, next. Example number 2, factoring of trinomial 3x squared minus x minus 10. Okay, so una ulit, gagawin natin, i-multiply natin yung coefficient. 3 times 10 equals to 30. So, yung 30 ang hahanapan natin ng factor. Kanina, yung last term natin ay positive. Ngayon, ang last term natin ay negative. So, ibig sabihin, hahanap tayo ng factor ng 30 na kapag minus natin, ang lalabas ay 1. Since X lang yan, automatic na may 1 tayong nakalagay dyan kasi hindi naman yung sinusulat kapag may katabi tayong variables. Again, kapag ang variables natin, kapag ang number natin or coefficient natin may variables, hindi na isusulat ang 1. Ang susulat lang mula 2 pataas. Okay. So, since yan, factor ng 30, na kailangan 1 yung lalabas kapag minus natin. So, meron tayong 1 and 30, 2 and 15, 3 and 10, and 5 and 6. Alin kaya dyan yung may factor ng 30 na kapag minus natin, 1 ang lalabas. So, ang possible lang na makuha natin is yung 5 and 6. Kasi 5 minus 6, negative 1, or 6 minus 5 is positive 1. Okay. So, ang middle term natin ay negative. So, kukunin natin yung sign niya sa pinakamataas na factor. Sa 5 and 6, ang mataas ay 6, kaya yung negative ay yung 6. Then, yung 5 magiging positive. So, positive ang 5, negative ang 6. Ulit ha, yung mataas na factor, yun ang mag-base natin dun sa middle term na sign. Okay. So, ang gagawin natin susunod, i-rewrite na natin siya ngayon. So, yung 3x squared, kokopyahin muna natin. So, yung middle term natin magiging positive 5x minus 6x. Galing yan dito sa factor. And then, minus 10 na galing naman sa last term. And then, ang susunod is i-regroup natin. So, hatiin natin siya sa gitna. So, bali ang mangyayari, magkakaroon tayo ng 3x squared plus 5x. Then, sa other side is negative 6x minus 10. Isama natin yung sign ha. Negative 6x minus 10. Okay, so this time, kukunin natin yung kanilang factor form using the greatest common monomial factor. So, eto na yung kanyang solution. So, yung 3x squared plus 5x, 3x squared factor niya is 3 times x times x. Yung 5x ay 5 times x. So, ang GCF niya lang ay x. Ngayon, siya yung nasa outer factor. So, ano naman yung inner factor or yung sa loob? Okay, so 3x squared divide natin sa x. Ang matitira na lang is 3 times x, which is 3x. Next, 5x divide natin sa x. Ang matitira na lang ay 5. So, plus 5. So, ang final answer natin doon is x times 3x plus 5.
Okay, sa other factor naman is negative 6x minus 10. So, negative 6x equals to negative 2 times 3 times x, and negative 10 is equal to negative 2 times 5. So, bakit sinama ko yung negative? Kasi pare silang negative. So, since pare silang negative, factor ng GCF natin is negative 2. So, negative 2, 3x divide natin sa negative 6x divide natin sa negative 2. So, ang lalabas is positive 3x. Ulit ang outer factor natin is negative 2. Negative 6x divide natin sa negative 2, ang lalabas is positive 3x. Kapag nagdi-divide na dalawang negative, positive ang sagot. Next, negative 10 divide natin sa negative 2, positive 5. So, ang magiging final answer natin is negative 2 times 3x plus 5. Ngayon, kunin natin yung common sa kanila. Ano yung common sa kanila? 3x plus 5. Then, the other factor is manggagaling dun sa kanilang outer factor ng dalawa na kinuha natin kanina. So, ang unang outer factor is x. Ang pangalawang outer factor natin is negative 2. So, minus 2. Ang final answer natin, 3x plus 5 times x minus 2. So, ganyan ang pagkuha ng factor ng trinomial kung ang a natin is greater than 1. Tandaan nyo lang yung proseso, balik-balikan nyo lang tong video para masundan nyo yung mga susunod nyong problem. Okay, what if the given is a factor and you have to find the missing term of each polynomial? So, ang given daw natin factor tapos nang nawawala is yung mga term ng kanyang polynomial. Sample number 1. 2x minus 3x plus 3, what is the missing term in blank plus 3x minus 9? So, ang nawawala ay first term. So, kapag first term ang nawawala, ganito ang gagawin natin. So, 2x minus 3 times x plus 3, multiply lang natin pareho yung first term ng bawat factor. 2x times x equals to 2x squared. So, yun na yung ating answer. So, magiging final answer natin is 2x squared kasi yun lang nawawala. Sample number 2, 3x minus 5 times x plus 1. What is the missing term? So, ang missing term natin is in 3x squared. Middle term ang nawawala, minus 5. So, paano gagawin natin yan? So, ganito ang gagawin natin. So, yung middle term, since middle term, imumultiply natin yung nasa gitna tas yung nasa labas. Okay, so anong negative 5 times x? Pag nag-multiply tayo ng coefficient and variables, combine lang natin sila. So, negative 5x. Next, 3x times 1. So, bali magiging 3x. Ulit. So, kapag middle term ang nawawala, ganito ang gagawin. I-multiply natin yung last term and first term, and then, or yung inner na tinatawag, and then yung outer term. Okay. So, ayan na. So, anong gagawin natin dyan? So, we have to combine the like terms by, so, ang gagawin natin is, ipa-plus natin yung given. Ang rules natin kapag nagpa-plus ay kapag magkaiba ang sign, ima-minus pala natin siya. Ulit, kapag magkaiba ang sign natin, ima-minus natin yung dalawa, kokopyahin natin yung sign sa may mas pinakamataas. So, 5 minus 3 is 2. Tama. So, copy lang natin yung x, hindi natin imumultiply yung x. Baka magsagot kayo ng x squared. Ulit, kapag magpa-plus or magmama-minus lang, ika-copy lang yung variables. Walang gagawin na addition ng exponent. Okay. So, 5 minus 2 is 2. 5 minus 3 is 2. So, 2x, anong sign niya? Negative kasi yung 5 yung mas mataas at ang sign ng 5 is negative. Kaya negative 2x. So, yun yung final answer natin. Okay, example number 3, 7x plus 4 times x plus 7. What is the missing term in 7x squared plus 53x plus blank? So, ang nawawala naman this time ay yung last term. So, kung last term ang nawawala, gagawin natin, imumultiply natin yung last term ng parehong factor. So, 4 times 7 equals to 28. So, yun lang yung ilalagay natin. Okay, so dito nagtatapos yung ating video lesson. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana meron kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!